niya, papatayin siya. Dahil nga ginulangan niya, ano po ang nangyari? Nagkaroon siya ng enkwentro. Sabi mo nga, encounter. Enkwentro. Nagkaroon siya ng encounter. Kanino? Kay Lord Jesus. Kailan po ito nangyari? Ang tawag po ron ay, sabi mo nga, brokenness. Brokenness! Kailangan po ang pagbabasag. Ano po ba yung pagbabasag? Sarado ng lahat ng pintuan, wala ka ng masulingan, wala ka ng magawa. Hopeless case. Yung makikita mong, I am nothing. I am dead to self. Dadating tayo rin sa puntong, hindi ka na magre-rely sa magagawa mo. Wala na siyang magawa eh. Yumaman po siya, pinagpala po siya, pero nung siya kakatagpuin na ng kanyang panganay na kapatid na kanyang sinalbahe, ang akala niya, katapusan na niya. Kaya siya po takot at takot. Pinagpala siya, pinayaman po talaga siya ng napakayaman. Kaya ang ginawa po niya, magdamag po siyang, ang ginamit pong salita ay nakipagbuno sa anghel ng Panginoon. Wrestling with God. Dito yun po ang brokenness. Yun po yung face-to-face encounter with God. Yun po yung paghiwalay sa lumang pagkatao at harapin mo na ang bagong pagkatao. Binuno, magdamag ng anghel ng Panginoon. Ang sabi ng anghel na magliliwanag na ano ang iyong pangalan. Bakit po kaya tinanong ng anghel? Ang anghel ng Panginoon po si Jesus po yun. Pag sinabi pong angel of the Lord, si Jesus po yun na hindi pa nagkakatawang tao. The angel of the Lord is Jesus Christ. Hindi pa siya nagkakatawang tao. Ang sabi ng angel of the Lord, what is your name? Ang bumalik po kaagad sa akin doon ay, what's in a name? What's in a name? Jacob means supplanter. Ang pangalan pong Jacob ay magulang, tuso, gahaman. Yun po ang ibig sabihin ng Jacob. Jacob, palitan mo na pangalan mo. Bakit ganyan ang naipangalan ni Mama sa iyo? Palitan mo na ng Israel. Palitan mo na ng Israel. Ang sabi ng anghel ng Panginoon, ano ang iyong pangalan? Imagine po ninyo, magdamag na wrestling, ang tinanong ay pangalan. Alam po ba yung ibig sabihin? Umamin ka. Repentance. Umamin ka sa kasalanan mo. Sabihin mo sa akin ngayon, nagsisisi ka na. Yun po ang ibig sabihin ng anghel ng Panginoon. Ang sabi ni Jacob, I will not leave you until you bless me. Hindi kita bibitwan hanggat hindi mo ako napagpapala. At yun po ang ating pribilehiyo. Mga anak ng Diyos, yun po ang ating pribilehiyo. Huwag mong bibitwan ang Diyos hanggat hindi ka napagpapala. In prayer, hanggat hindi mo nakukuha. Yun po ang privilege natin. Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Humanap ka, ikay makasusumpong. At nang katagpuin siya ng Diyos, nagkaroon po ng tunay na pagbabago. Naranasan po niya yung brokenness. At alam po ba niyo, kapag ang isang Kristiyano hindi nakaranas ng brokenness, hindi po niya mararanasan yung talagang tunay na kahulugan ng pagiging anak ng Diyos. Ano po ba yung brokenness? Sa ganang aking sarili, wala akong magagawa. Ang Diyos ang kailangan ko. At para ang Diyos ay makakilos, babasagin ka. Ano po ba yung babasagin ka? Aalisin ang tiwala mo sa sarili mo. Hindi ka na magiging self-dependent. Ikaw ay magiging God-dependent. Hindi ka na aasa sa magagawa mo. Aasa ka na sa magagawa ng Diyos. Yun po yung brokenness. Yun po yung pagbabasag. Doon po lamang tayo matatransform. Doon po lamang tayo mababago. When we confront our Esau nature. Tutuusin po tayo. Tutuusin po tayo. Dahil ang prinsipyo po ng Biblia, anumang ihasik ng tao, whatever a man soweth, he shall also reap. Pag tayo naghasik sa laman, amen, mag-aanip po tayo ng kasiraan.
Pag tayo po'y nagasik ng mga bagay na espiritual, mag-aani po tayo ng buhay at kapayapaan at kagalakan. How to cultivate the presence of God? David was, ang gulo po nitong aking, napakagulo nitong aking ginawang Kasi po pag po ako nagbabasa, naisusulat ko po yung nai-reveal sa akin ng Banal na Espiritu. Kaya ito po, halo-halo po ito. Pagdating ko rito, tsaka ako na lang pinoproseso. Siya po kung manalangin ay overnight. Roon po sa Psalm. Pakitingnan nga natin yun, Angel. Psalm 63 verse 6 to 8. Ganito po siya. Kung siya po'y manalangin, magdamag. Tingnan po ninyo ang effort niya, po. Kaya pala siya tinawag ng Biblia na ang kanyang puso ay katulad ng puso ng Diyos. Kung siya po'y mag-pray, magdamag. All night long, nagpe-pray siya. Para pong si Jesus. Tayo po, 1 minute pa lang talagang, tara na, tulog na tayo. Siya po'y hindi. Dinaig po niya ang gawa ng laman. Ang prayer po ay nakatatamad. Amen? Kaya ang prayer meeting po, walang tao. Pero kapag ang pinanawagan mo ay prayer eating, ang dami pong dumadalo. Ang gusto po ng tao, prayer eating. Pero manawagan ka ng prayer meeting, wala pong nadalo. Bakit po? Ang lakas po ni Esau. Sorry na po. Tingnan nga po natin yung sinabi sa Psalm 63 verse 6 to 8. Pagka naaalala kita sa aking higaan at ginuginita kita sa pagbantay sa gabi. Nagbabantay po siya sa Diyos. Nag-iintay po siya sa Diyos. Maaring, alam po si Moses nung siya umakyat sa Mount Sinai, ang kailangan po ng Diyos yung kanyang presensya ron. Hindi po mahalaga ang sasabihin ni Moses sa Mount Sinai. Ang mahalaga po yung sasabihin ng Diyos. Kaya wala siyang pakialam kung ikaw ay nakahiga, kung ikaw ay nakaupo, kung ikaw ay nakaluhod. Hindi po yung postura ang importante. Ang importante po, narong ka sa tamang lugar. Alam mo bang may tamang lugar? Ano po ba ang tamang lugar? When you pray, shut the door. Yun po ang tamang lugar. Shut the door when you pray. Your Father who is in secret will reward you openly. Ang mahalaga po roon, yung pong presensya ni Moses. Hindi po mahalaga yung sasabihin ni Moses. Ang mahalaga ay ang sasabihin ng Diyos. For 40 days and 40 nights, yun po ang presyo. That is the price to pay. Bago siya maging deliverer ng whole nation of Israel, 4 na pong araw, 4 na pong gabi, with much, may ayuno. With fasting, nag-intay po siya. Yun po ang isang art sa prayer, mag-iintay ka sa Kanya. Hindi tayo po ang mag-iintay sa Kanya. Ay hari po ng mga hari yun eh. Siya po ay King of Kings. Siya po ang may-ari ng langit at ng lupa. The Creator of heaven and earth. And the art of prayer is, you must wait upon the Lord. Alam po ba yung awit na, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach me, Lord, to wait. We must wait. Naghintay po siya ng 40 araw at 40 gabi. Iyon pong sa upper room experience nung bumaba ang Banal na Espiritu, 10 days of prayer meeting. 10 araw. At hindi po usap ng usap iyon. Nag-iintay po yun ng prompting. Nag-iintay po yun ng leading. Nag-iintay po yun ng touch of the Master. Yun po ang prayer. Mag-iintay kang hipuin ka ng Banal na Espiritu. Before you can pray effectively, biblically,
and anointed prayer. True prayer comes from God. Hindi po ito vocabulary words. It's from God. Amen? Praise God. Ang tawag po rito sa message na ito ay meat of the gospel. Karne po ito. Pero kung hindi naman po tayo kakain ng karne, paano naman po tayo gugulang? Paano naman po tayo lalaki? Paano naman po tayo magmamatured? Kapag hindi po natin na i-practice ang salita ng Diyos. Amen? Amen. Kailangan po natin ng pagkain karne. Mayroon pong seasons of waiting in the presence of God. Kaya ang una mong babatahin, yung sarili mo. Humiga ka, lumuhod ka, matulog ka, basta't yung one thing na ipupurso mo. Kaya araw-araw po yun eh. Araw-araw po dinidevelop ang relasyon sa Diyos. Kaya nga po, cultivating the presence of God. Number 2, a committed worshiper. And in verse 7 muna. Sapagkat naging katulong kita at sa lilim ng mga pakpak mo'y nagagalak ako. Verse 8, ang kaluluwa ko'y nanunood na mainam sa iyo, inaalalayan ako ng iyong kanan. Yun po yun. Ang kaluluwa ko'y nanunood sa iyo, nag-aabang. Audience niya ng Diyos. Tinitingnan niya. Inaabangan niya ang hipo, ang leading, ang prompting, ang patnubay. Kaya nga po siya ay committed prayer warrior and a committed worshiper. Psalm 50 verse 23. He's a committed worshiper. Ang nag-aandog ng aing pasasalamat, lumuluwalhati sa akin. Mapagpasalamat po ba kayo sa Diyos? At sa kanyang nag-aayos ng kanyang pakikipag-usap, aking ipakikita ang pagliligtas ng Diyos. Ito po ang worshiper. Ito pong verse 23 chapter 50. This is the mark of the true worshiper. He is so thankful. Pag po ba kayo'y kumakain, ipinagpapasalamat niyo sa Diyos ang inyong pagkain? Panginoon, salamat po sa pagkainang ito. Ikaw po ang nagbigay ng aming kanin, ng aming ulam. Idinededicate mo. Ganito po kasimple. Ang sabi ng pastor na Amerikano, ang isang tunay na sinasamahan ng Diyos, kumakain yan. Nananalangin yan bago kumain. Amen? Yung palatanda araw po ng tunay na mananampalataya, sa harap ng pagkain, nananalangin muna, hindi niya nakakalimutang manalangin. Amen? Kapag umiiral yung ating new nature, pero pag umiral po, yung nature ni Esau, wala. Nakasampung subo na, nakainom na. Thank you, Lord. Diba? Kasi nakita mo, ang sarap ng pagkain, tululaway mo. Ang sarap. Yun po ang nature ni Esau. Pero ang nature po ng Panginoong Hesus, nagpapasalamat. Natatandaan po ba niyo 5 pirasong tinapay, 5 pirasong isda? Out of 5,000 yung kanyang pinakain. Nang hinawakan niya, itinaas niya sa Diyos, O Diyos, maraming salamat. Amen? Ipinagpasalamat niya. Hindi niya sinabing, gasino na ito. Hindi niya sinabing, kulang ang sweldo. Kulang ang pera. Hindi niya sinabing ganoon. Ang sabi niya, salamat. At nang pinagpira-piraso, lumabis pa ng 12 bakol. Ang pinakaing 5,000 sa magitan ng 5 pirasong tinapay, 2 pirasong isda. This is the mark of the true worshiper. Amen? Pagpasalamat po natin yung blessing na tinatanggap natin. Masiyahan tayo. Pero sa tinatanggap natin ngayon, at yun po ang true worshiper. Thank you. Maraming salamat sa 100,000. Nakahawak na po ba kayo ng 100,000? Maraming salamat sa 20,000. Maraming salamat sa 5,000. Amen? Praise God. Hallelujah. And number 3,
Always aware of God's presence. Always aware of God's presence. Psalm 148. Psalm 148 verse 18. Ang Panginoon ay malapit sa lahat na nagsisitawag sa Kanya. Sa lahat ng nagsisitawag sa Kanya, saan? Sa katotohanan. Aware. Mayroon kang kamalayan. Mayroon kang kamalayan. Bawat saglit, bawat sandali, you honor the presence of God. You acknowledge the presence of God is in my life today. Hindi lamang pag-araw ng linggo. Sa araw na kumakain ka, the presence of God is there. Nagtatrabaho ka, the presence of God is there. Ano mang ginagawa mo? Amen? Nire-recognize mo, kasama mo ang Diyos. Iniaalay mo ang iyong gawain. Nag-aaral ka, kinikilala mo siya. Kinukulang ka ng kaalaman, humingi ka sa Diyos ng kaalaman. Lord, bigyan mo ko ng katalinuhan sa aking pag-aaral. You recognize. You are aware of God's presence in your life. Sa lahat ng gawain natin, kinikilala natin ang Diyos kasama natin. Nakikinig po ba kayo? Ang Diyos kasama natin. At ang sabi rito, sa lahat ng nagsisitawag sa Kanya, sa katotohanan, ang Panginoon ay malapit sa lahat na nagsisitawag sa Kanya. Praise God. Cultivating the presence of God is by practicing little by little, every day. Hindi lamang po dapat linggo tayo nag-e-effort. From Monday to Sunday, nag-e-effort po tayo. Spending time in the presence of God. Kinikilala natin siya. Siya po ang nagbigay ng ating pagkain, ng ating inumin, ng ating sweldo, ng ating hanap buhay. Amen? Hindi ko po sinasabi na ang kabalahan ay masama. Pero ito po'y maaaring maging distraction ng ating love relationship with God. Kaya unahin natin. Sa umaga, unahin natin para the whole day, nasa gawain ka na, nasa trabaho, nasa negosyo mo na ikaw. Pero yung first hour of the day, kung gumigising ka ng alas 5, yun po ang kailangan. Gumising po tayo ng maaga para kanino? Hindi sa atin, para sa Kanya. Early in the morning, will I seek your face? What is new in the morning? There is something new in the morning. Mayroon pong bago sa kinaumagan. Ano po yun? Great is thy faithfulness. Dakila ang kanyang katapatan. Kaya po, ano po? Talagang may sakripisyo po. May halaga po ang pagiging anak ng Diyos. Amen? May presyo po. At dahil may presyo, bayaran mo. Anong ibabayad mo? Bayaran mo ng panalangin. Bayaran mo ng pagsamba. Bayaran mo ng debosyon. That is the pay. That is the price to pay. Living in the presence of God. This is how you cultivate your relationship with God. Pay the price. And what is the price? Time. Time. Spending time praying to God. Spending time devotion. Magdebosyon ka. Mag-alay ka ng pagsamba. At maghintay ka sa presensya ng Diyos. Cultivating the presence of God. Kayo po ba'y nagdidebosyon? Faithfully, religiously, gawin mo ito. For your own, para sa iyong pakinabang. Para sa aking kapakinabangan, magkaroon ka ng debosyon sa Diyos araw-araw. Para pagdating mo ng linggo, tayo pong lahat ay mahilig sa devotion. At na-practice po natin ito pagsasama-sama natin. Wow! Makapag-expect ka that God can do wondrous things in your life. Makagagawa ang Diyos ng napakadakilang bagay sa ating buhay kapag po na-practice natin itong one thing na ito. And that one thing is to be with Him. Is to be in the presence of the Lord. Amen! And then,
raise the level of your expectancy. Just as today, God will touch my life this morning. Kaya mahalaga po yung ating gawaing pang-araw-araw. At yung gawain nating pang-araw-araw sa presensya ng ating Panginoon. Sige nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Whew! Praise God. Sige po, tayo po yung manalangin. Yes, Lord. Gamit po ang mensahe sa puso mo, mapunla itong mga salitang ito na makapagbibigay sa kanila, sa akin, buhay, kalakasan. Dahil ang sabi ng Biblia, my son, pay attention to my word. Anak ko, ingatan mo ang aking mga salita. Ingatan mo sa kaibuturan ng iyong puso, sapagkat buhay sa nakasusumpong, kagalingan sa buo nilang katawan. Dalangin ko po na kahit gaano po sila kahabala sa kanilang hanap buhay, kahit gaano po sila kahabala sa kanilang pamilya, ipinapaalala ko po sa kanila, ang pangunahin pa rin ay ang relasyon sa iyo. Ang pinakamahalaga pa rin ay ang aming love relationship with you. Dalangin ko po na empower each and every one of us. Bigyan mo po sila ng lakas at tapang, ng encouragement, para po gawing panginahin ang paikipag-ibigan sa iyo. Tulungan mo po ang bawat isa. Banal na Espiritu, tulungan mo po sila na ang kanilang desire na ito ay mangyari at mapasimulan sa kanilang buhay sa 2024 na ito, na paggising namin sa umaga, uunahin ka namin. Magbibigay kami ng oras, magbibigay kami ng panahon to build our relationship with you. At ito'y sa tulong mo, Banal na Espiritu, sapagkat hindi po namin kaya. Turuan mo po kami, tulungan mo po kami. Ang isa pong pangalan ng Banal na Espiritu, siya po'y guro. Siya po'y guro, siya po'y tagapagturo. Kaya humingi po tayo ng tulong sa Banal na Espiritu na magtuturo sa atin. Gabayan po tayo ng Banal na Espiritu para po may apply po natin ang mga salitang napakinggan na ito. Sapagkat hindi po namin kaya, hindi po namin magagawa. But the moment we decide, sa oras na kami magdesisyon, Panginoon, na ang aming buhay na ito, aalay namin sa iyo. Na ang aming buhay na ito, ide-dedicate namin para sa iyong kapurihan, para sa iyong karangalan. Dalangin ko po ang bawat isa na mga nagtatrabaho, may mga negosyo, idinadalain ko po sila na makaranas sila ng pabor. Lingapin mo po, Panginoon, ang kanilang mga hanap buhay at ang kanilang mga negosyo. Maging malakas, maging malusog ang kanilang pangatawan. Sa taong ito ng 2024, may bago kang gagawin. Bagong bagay, bagong buhay sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, sabihin ng lahat, Amen and Amen. Praise God, praise God. God bless you.
today and gone tomorrow. A wave dust in the ocean. Vapor and the wind, still you hear me when I'm calling. When it comes down the phone and it told me who I am. Oh, I am a flower quickly fading. Here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean. Vapor and the wind, still you hear me when I'm calling. Lord, catch me when I'm falling. You told me who I am. Oh, I'm yours. I am. Oh, I am yours. I am yours, who shall I be? Who shall I be? Ang sabi po ng Biblia, and I will open the windows of heaven. Ba't ako ba tumayo ka agad rito? I will open the windows of heaven the moment we give our tenth. Ano pong ibig sabihin nito? Sino pong nagbubukas? Hindi po ang Diyos. The moment we give our tenth, God will open. The moment we withhold our tenth, close heaven. Kaya dalawa po yung prinsipyo. Sino ang nagbubukas? Tayo po. When we give our tenth. Sino po ang nagsasara? When we withhold our tenth. Kaya ang Biblia po, maliwanag po tungkol sa finances. Maliwanag po ang Biblia tungkol sa pananalapi. Ang sabi po ng Biblia tungkol sa pananalapi, tayo po ay caretaker. Katiwala. Kaya po yung tenth, sa Kanya po yun. For the operation of the church. Para po sa operasyon ng simbahan. And then, yung pong offering, tithes and offering. Natuwa nga po ako ron sa ibig sabihin ng poor. Ang ibig palang sabihin ng poor, P-O-O-R, passing over opportunity to receive. Bakit po may offering time? Ito po yung opportunity to give. And an opportunity to give is an opportunity to what? To receive. Amen? Mayroon pong offering time because this is a time that we are going to have an opportunity to have an open heaven and to receive a bountiful harvest. At ang isa pa pong prinsipyo, when it comes to giving, do not give as a debt you pay. Huwag po kayong magbigay tulad sa utang na binabayaran. Give as a seed you sow. Magbigay ka tulad sa binhing ikaw ay nagtatanim. Sapagkat yung pong sowing and reaping, prinsipyo po yan sa Biblia. It's a principle. Money is like a seed. And the multiplier of our seed is the source. Who is the source? Ang Diyos. He is the multiplier of every seed sown by faith. Amen? O parang bagong simula, ano po? Parang on fire ulit, ano po? Pero yun po ang prinsipyo. Nakalimutan ko si Anding Abad na mag-share. Pero napatayo na po, pinatayo po yata ako ng Banal na Espiritu. When it comes to giving, tayo po ikatiwala. Bawat sentimo piso na tinatanggap natin, ang Diyos po ang nagbigay. Ang Diyos po ang nagbigay. At ang gobyerno po ng Panginoong Jesucristo sa lupa, simbahan. At ang buwis po ang ginagamit para patakbuhin ang simbahan ng Panginoong Hesus. Amen? Praise God. Sige po, tayo po tumayo. Andi, narito na ako. Kinuha ko na yung opportunity. Pasensya, nawala sa isip ko. Sige po, nakaunat ang ating kamay. I-bless po natin ang ating mga kaloob. Basbasan po natin itong mga precious seed na ito na may kakayang tumubo. It has the capacity to reproduce to 100-fold return. And the Word of God says, prove me now herewith, if I will not open the windows of heaven. The moment you give your tenth,
the moment you give your offerings, you open the windows. But the moment you withhold, you close the heaven. It is not God, it is you. It is our responsibility. Ang open heaven po, responsibilidad ng mga worshiper. It is our responsibility for the open heaven. And that open heaven is by giving our tenth and our offering for the works of the Lord. Naiulat namin ang aming kamay, tanda ng aming pananampalataya. Ang mga alay at ang mga handog na ito, galing sa aming kabuhayan, sa aming mga hanapbuhay, sa alang mga sweldo, dugo at pawis, Panginoon. At ang 10% bahagi at mga handog, iniaalay namin sa iyo. Tanda ng aming pagsamba at ang bukas na langit, akin pong ipinapahayag, sangayon sa iyong salita, open heaven! Open heaven! Bukas na langit! Sa inyong hanap buhay, sa inyong negosyo, maranasan ninyo divine favor in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And everybody says, iniunat ko ang aking kamay sa umagang ito sa iyo, kapatid, at saluhin mo ito, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon kay Aaron, ganito mo pagpapalain ng aking bayan. Ilagay mo ang aking pangalan sa kanilang mga buhay. Magliwanag nawa ang mukha ng Diyos sa inyong buhay. Mahabag nawa ang Diyos sa inyong mga buhay. Lingapin nawa ng Diyos ang inyong mga buhay, ang inyong buong pamilya, ang inyong mga kabihayan. Protektahan ng Diyos, bantayan ng Diyos, alagaan ng Diyos. Divine favor in the life of every one of us. In the mighty name of Jesus. And everybody says, amen, amen, amen. God bless you. God bless you. See you. Amen. Tapos na po ang gawain, mga kapatid. Tayo po'y magbatian sa pangalan po ng ating Panginoon. God bless po. God bless po, mga kapatid. Your light brought to my night store exceeding joy. Your grace feel like the rain and made this desert live. You have turned my morning into dancing. You have turned my sorrow into joy.